Okay, good morning everyone. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa biblical history. Okay, we will also live on Facebook habang mayroon pong awitin na ialay po sa atin ng kapatid ay we will consider our study today in chapter 17. Okay, kaya lang. Okay, dito na po tayo sa ating patuloy na pag-aaral po sa biblical history. Welcome po. Welcome po sa ating mga kapatid dyan sa nagsusubaybay po sa ating FB page. Sa dami ng mga kasalanan nagawa sa'yo, ako'y inabutan ng iyong awa. Ang katulad ko, baba at mahina. Sa isang gabi, ako sa'yo'y lumahal. Pinungan mo sa bilog San Dharma, muling magagit ang pag-ibig mo, ngayon'y mananaig. Ilang bisis madapa, ikaw-ko'y binangon. Ilang bisis nawala, hinanap mo ako, o Diyos, kay buti at dakila ng pag-ibig mo sa isang katulad ko. Nagpasalamat sa'yo na ako'y binago mo, at ngayon naligtas sa biyaya mo. Yan po ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ano? He will reaffirm His covenant. Yan po yung ating pag-aaralan ngayon. Ako ngayon'y naging alipin ng sanlibutan, naligaw mula sa iyong tamang daan. Kalungkutan sa iyong kalooban ang dulot nito, aking kamalian. Ngunit o Diyos, sadyang kay buti mo, Talagang mabuti ang Panginoon. binago mo at minahal ang sangtulad ko. Sa kabila ng mga kahiraan ko, sinagluluhan mo, tinubos ang puso. Ilang bisis mang nadapa, ngunit ako'y binangon mo. Ilang bisis mang nawala, hinanap mo ako, o Diyos, kay buti at dakila ng pag-ibig mo sa isang katulad ko. Nagpasalamat sa'yo na ako'y binago mo, at ngayon naligtas sa biyaya mo. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa biyaya mo. Amen. Salamat po tayo sa biyaya ng Panginoon na ang katapatan po ng Panginoon ay talagang pinakita niya rin kay Abraham na kung saan ay ilang ulit na nadapa si Abraham. Ngunit nandito nga uli
ay he reaffirms his covenant to Abraham. So yan po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Welcome po sa ating mga taga-subaybay at alam po natin mga kapatid na ang Diyos ay may mensahe sa atin sa umagang ito. Ano? Okay, so handa lang po tayo sa ating chapter 17. Pero bago pa man tayo magpatuloy, ay ito po yung ating prayer thought for today. When Abraham was nearly 100 years old, the promise of a son was repeated to him, with the assurance that the future heir should be the child of Sarah. But Abraham did not yet understand the promise. His mind at once turned to Ishmael, clinging to the belief that through him, God's gracious purposes were to be accomplished. In his affection for his son, he exclaimed, "Oh, that Ishmael might live before thee." Again, the promise was given in words that could not be mistaken. "Sarah, thy wife, shall bear thee a son, indeed, and thou shalt call his name Isaac, and I will establish my covenant with him." So ito po yung ating saloobin sa ating pananalangin, na kung saan ay ilang ulit na tayo po ay may mga pagkukulang, katulad po kay Abraham, ay ganun pa man ang promise ng Panginoon, ang kanyang pangako ay matutupad sangayon sa kanyang kalooban. So tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli sa umagang ito, lubos ang aming pasasalamat dahil sa inyong gandang loob na inyong pinamalas sa bawat isa sa amin, na kahit ilang beses man po kami madapa, kami po ay inyong binabangon, at nais namin, Panginoon, na kayo po ang siyang lumukob sa aming buhay upang ang lahat ng aming gagawin ay maging sangayon lamang po sa inyong kalooban, na dapat sa aming buhay ay tanggapin namin ang negative and positive that draws in our lives, na kung saan, Panginoon, ay nandito po kami na umaasa na kayo po lagi ang siyang mamayani sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, namin pong pag-aralan ang buhay ni Abraham, kung paano po na you reaffirm your covenant with Abraham. Thank you so much for bringing us together in this platform where we can have our study today. We pray in the name of the Lord Jesus. Amen. Okay. Now, dito po tayo sa ating chapter 17. I think we can just directly go to chapter 17, verses 1 and 2. Okay, can you read that one, sister? 17. Okay, 17 verse 1 to 2. Nang si Abram ay 99 na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abram at sa kanya'y nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan, at ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking labis na pararamihin." okay. So ito po ay isang kapahayagan muli ng ating Panginoon. Bagamat doon po sa chapter 12, ay doon po nagpahayag din ng Panginoon na sinabihan po si Abraham, okay, aalis ka dito sa Haran at pupunta ka sa lupang pangako. That was actually 75 years old po si Abraham. Ano? At ngayon, he is nearly 100 years old. So that was actually 99 years old. So kung atin pong tingnan na kung saan ay si Abraham po ay nagkaroon ng anak, mga 86 years old po siya. At nanganak po si Hagar na pinangalanan nila si Ismael. Yan ay recorded po sa ating napag-aralan sa chapter 16. At yun na nga po, he waited for 25 years
imagine na ang pangako ng Panginoon ay 75 years old pa lang siya at ngayon ay 99 years old siya, ay muli na nagsabi ang Panginoon sa kanya na magkaroon po siya ng yung kanyang pangako, ang pangako ng Panginoon kay Abraham ay matutupad. So he waited for 25 years for the fulfillment of God's promise to give a son through Sarah o Sarai. Na? So after po ng actually nagkaanak siya, 86, naghintay uli ng it had been some 13 years since his last recorded word from God. Okay? So yun po yung after noon ay talagang nung nagkaanak siya, yun din po na mayroon pangako, patuloy na pangako ng Panginoon na ang akala niya ay sa pamamagitan po ni Ismael ay matutupad yung pangakong yun. Pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. So the Lord appeared to Abraham again. Undoubtedly, this was another appearance of God in the person of Jesus, who took on a temporary human appearance before his incarnation on earth. So yan po actually ang sinabi ni Kristo din sa John chapter 8 verse 58, na kung saan ay hindi pa pinanganak si Abraham ay nandun na siya. So it is a revelation or it is a demonstration and manifestation that Jesus himself has pre-existed before he was born. And then sinabi po ng Panginoon dito, I am the Almighty God. So God's first word to Abraham made an introduction and a declaration of his being by this name, El Shaddai. Yan po yung nanggaling yung word na El Shaddai, God Almighty. El means God, Shaddai means Almighty. So God revealed his person and character to Abraham. However, there is some debate as to what exactly the name El Shaddai means. Yan po yung actually kung atin pong pag-aralan sa theology, there are some interpretation that it would actually cause a debate among believers or theologian. But the most important here is that God himself declared himself that he is the Almighty God. Walk before me and be blameless. Ulit-ulit po yan ang sinasabi niya ng Panginoon, no? Na lumakad ka na blameless. After the proclamation of his name El Shaddai, God then told Abraham what was expected of him. It was first revelation and then expectation. So yan po yung proseso ng Panginoon na magpahayag siya ng kanyang sarili and then he is expecting that there is something that will be out of the life of Abraham after his encounter with the Lord. This communicates the principle that we can only do what God expects of us when we know who He is. Kaya napakalaga po yan na we can have that personal encounter with the Lord, na doon po natin malalaman ang kanyang kalooban and we will know Him fully, that we may also understand His plan. Kaya ito po mga kapatid na dapat po ma-encounter tayo sa Panginoon. Now we have a close relationship with God para maunawaan po natin ang kanyang pangako at ang kanyang mga plano sa ating mga buhay. So the word blameless literally means whole. God wanted all of Abraham a total commitment. Yun po ang nais ng Panginoon. Dahil hindi full, alam ng Panginoon kasi ang kanyang kalagayan mga kapatid, na kung saan ay si Abraham is not fully focusing on the promise of the Lord. Dahil ang focus niya ay doon kay Ismael, na kung saan ay at the age of 86 ay nanganak nga po siya at akala niya yun ang nga po yung pangako ng Panginoon. Pero he waited again, okay, until 13 years at nagkaedad po siya ng 99 at nagpahayag muli ang Panginoon. At sabi ng Panginoon sa kanya, I will make my covenant between me and you. God also reminded Abraham he had not forgotten the covenant, though it had been some 25 years
since the promise was first made. And though it may be seems to Abraham, God forgot. God did not forget anything. Yan po yung patutuhanan po ng Panginoon na hindi po siya nagkalimot doon sa kanyang pangako kay Abraham na siya po ang maging father, okay, of a great nation. Okay, patuloy po natin sa verses 3 to 8. At nagpatira pa si Abraham at sinabi ng Diyos sa kanya, para sa akin, ito ang aking pakikipagtipan sa iyo. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Ang pangalan mo ay hindi tatawaging Abraham kundi Abraham. Ang magiging pangalan mo sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Ikaw ay gagawin kong mayroong napakaraming anak at magmumula sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi nila, isang tipang walang hanggan upang maging Diyos mo at ng iyong binhi. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupain kung saan ka ngayon ay isang dayuhan, ang buong lupain ng Kanaan bilang pag-aaring walang hanggan at ako ang magiging Diyos nila. Okay, so dito natin makikita mga kapatid na ang pangako ng Panginoon ay talagang he reaffirm na hindi po yun nagbago. So kung ano po ang plano ng Panginoon, anong kalooban niya, ay hindi po nagbabago para sa kanyang bayan. So Abraham fell on his face. Doon ay talagang nagpakubaba po si Abraham. As this seems to be a direct personal appearance of God. So talagang po yun sa personal appearance to Abraham na kung saan ay pinakita at nagkaroon po siya ng pagpakumbaba ng kanyang sarili sa Panginoon. And he fell on his face. Imagine that. So nagpatira pa po siya, showing submission and giving honor to God. Na kung saan dito rin po dineclare ng ating Panginoon na ang pangalan niya po ay hindi na Abram, kundi Abraham. But your name shall be Abraham. To encourage Abraham's faith is in a promise of descendants through Sarai. God changed Abraham's name from Abram, father of many. Now he will be called Abraham, father of many nations. Okay, so yun po yung pagkakaiba, na kung saan yung kanyang pangalan ay was changed, na siya po ang maging ama ng maraming mga bansa. Father of many nations, exceedingly fruitful, make nations of you, and kings shall come from you. In almost every dimension, God made the long-delayed promise to Abraham greater. So yun po yung talagang kadakilaan ng ating Panginoon na kung saan ay He is great God who lift. Yun na nga po kanina sa awitin na kahit marami pang bisis tayo ay manapa, ang Panginoon po ay bumabangon sa atin muli. At nais ng Panginoon mga kapatid na ang kanyang kaluwalhatian ang siyang makita sa ating buhay. So never before had God specifically said that multiple nations would come from Abraham. A singular nation was promised in Genesis chapter 12 verse 2. So ito po ay mga ikalimang chapter na binabanggit po ang pangako ng ating Panginoon. So never before God had specifically said that kings would descend from Abraham. So this is really a reaffirmation of God's promises na talagang matutupad po sa buhay ni Abraham. Bagamat ang kanyang buhay ay roller coaster din mga kapatid, pataas pa baba. Ngunit dito mga kapatid, noong kanyang narinig ang reaffirmation of God's promise, then he becomes stronger
and happier as he is a representative of faithful believers. I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generation for an everlasting covenant. Kaya ito po ay mula doon sa kay Abraham, ang covenant na yon ay hindi po nawawala. So it's still the covenant of God for His people in these last days because we are also the descendants of Abraham. God also specifically promised that the covenant He originally made with Abraham in Genesis chapter 12 verse 1 and to 3 would be passed to His chosen. So may pinili na descendants. Those not yet born ay kasi mayroon na pong naipanganak sa pamagitan po ni Ismael na God also promised to Hagar where Ismael will be an origin of many nations. Okay? The covenant was not only for Abraham, but it was an everlasting covenant. I gave to you and your descendants after you the land. So ito po yung pangako ng Panginoon. Kaya yung Israelites po ay talagang noong sila'y nabihag sa Egypt, sa pamagitan po ni Moses, Moses delivered them from the land of Egypt. And they are traveling towards Canaan, the land of promise. So kaya yun po yung connection sa mga biblical history po natin. Kaya napaka-importante po na malaman natin ito because this is the foundation of God's promise of the land of Canaan, where in fact, Canaan, the curse of Noah was given to Canaan. And that's why this, yung Canaan mga kapatid, the dwellers, the inhabitants of Canaan, they are not actually the one that will own that land, but it is the true people of God. Kaya sinabi po na Canaan will be the servant of servants. Okay? So yun po yung katuparan dito sa curse na yun na ginawa ni Noah doon sa anak ni Ham. Okay? So this everlasting covenant was just as valid for them as it was for Abraham himself. The land was and is God's covenant promise to the Jewish people. Even not only to the Jewish right now, because we believe that it is extended up to now for our generation, the Christians. Okay? Now, Genesis chapter 17, 9 to 14. Sinabi ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, ikaw at ang iyong binhi, pagkamatay mo sa buong lahi nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan. Ang tipan natin at ng iyong binhi pagkamatay mo. Ang bawat lalaki sa inyo ay tutuliin. Inyong tutuliin ang balat ng inyong maselang bahagi at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Sa inyong buong lahi, bawat lalaking may gulang na 8 araw sa inyo ay tutuliin, maging ang aliping ipinanganak sa inyong bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang aliping ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin at ang aking tipan ay makikita sa iyong laman bilang tipang walang hanggan. Ang sino mang lalaking hindi tinuli ang balat ng maselang bahagi ay ititiwalag sa kanyang bayan, sinira niya ang aking tipan. Okay. So ito po ay may connection po doon sa circumcision na kung saan ay circumcision of one of the sign that you are what we call this tinatawag natin na pagsunod doon sa covenant ng ating Panginoon. So this is my covenant which you shall keep. Dapat talagang ito po ay pinagkaloob ng Panginoon na covenant na kung saan ang pangako ng Panginoon ay nandyan na. Okay? Pero yung manifestation or the sign of having this covenant is actually circumcision.
at mayroon po siyang spiritual application dito sa New Testament. Kaya dapat po ating maunawaan ito. Okay, so God introduced the command regarding circumcision with these words: the cutting and removal of the foreskin of every male among Abraham's covenant descendants would mark them as those who were in the covenant. So yung mga nasaklaw ng covenant, mga kapatid, ay dapat magpatuli. Okay? So circumcised. So these are actually related with the male. So yun po yung isa sa mga palatandaan na you have followed the covenant that was actually expressed to Abraham. Okay? So yan sinabi dyan ay 8 araw after nang ipanganak po siya. Since this covenant was made with the literal genetic descendants of Abraham through the promise of God, it was appropriate that this sign of the covenant will be given to those born into the covenant and was associated with the reproductive part of their body. So yan po yung isa sa mga palatandaan na ang sinumang maipanganak po sa sangbayan ni Abraham ay dapat makaranas po ng circumcision. Okay? Every male child among you shall be circumcised. For the first time, dito po sa kasaysayan ng Biblia, ay God gave Abraham something to do in regard to the covenant. So mayroon pong pinapagawa ang Panginoon na kung saan ito po ay isang covenant na manifestation. Pagpapakilala lamang na ikaw po kabahagi doon sa covenant ng Panginoon. Showing they received the covenant by faith. So yan po yung mga kapatid, yung implication po nito or the significant part po ng circumcision is not only that in our time is not only physical, but it is a spiritual circumcision of the heart. Yan po yung binabanggit sa New Testament. Okay? So you shall be circumcised in the flesh of your foreskins. The sign was circumcision, the cutting away of the male foreskin. God chose this sign for many important reasons. May mga important na rason po yan na kung bakit kinakailangan na magkaroon po ng circumcision. He who is 8 days old among you shall be circumcised. God probably commanded the circumcision of children to take place on the 8th day because this is the day when an infant immune system is at the optimum level for such a procedure. So yan po yung talagang ang Diyos ay mayroon pong sistema na kung saan ay pagka 8th day ng kanayan ay dapat yung bata ay ma-circumcise at that point in time sa kanilang kapanahunan po. The uncircumcised male child, he has broken my covenant. So kung ang sinumang hindi natuli ay hindi po tumupad sa covenant ng ating Panginoon. So those who rejected circumcision rejected the sign of the covenant. They were no friends of the covenant God made with Abraham. It wasn't that circumcision made them a part of the covenant. That is actually faith did, kung ano pong pananampalataya. But rejection of circumcision was the rejection of the covenant. So ito po ay nababanggit actually sa New Testament, especially sa sinulat po ni San Pablo sa Galatians chapter 5, 1-15. So ito po yung actually a covenant ng Panginoon acted upon by faith. And faith actually causes that there will be a circumcision of the heart. There is a conversion na kung saan ay kinikilala mo ng Diyos ang siyang nagkaroon ng everlasting covenant sa kanyang bayan. Okay? So malapit na po tayo matapos. Patuloy po natin sa verses 15 and 16. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Saray na iyong asawa, huwag siyang tatawaging Saray, kundi Sara, ang magiging pangalan niya. Siya'y aking pagpapalain at bibigyang
kita ng anak sa pamamagitan niya. Siya'y aking pagpapalain at siya'y magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Okay. So dito po ay pinahayag na hindi lamang kay Abraham ang pangako na matutupad dito, kundi kay Sarai din po. Na ang kanyang pangalan ay palitan din po ng Sarai. Sarah. Mula doon sa Sarai ay papalitan at maging Sarah. As for Sarai, your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. There is only a subtle difference between Sarai and Sarah, but it is an important difference because Sarah indicates a higher standing and status than Sarai. Yan po yung pagkakaiba ng pangalan na bakit binago po, katulad sa pangalan po ni Abram ay naging Abraham. Dahil siya po ay naging father of many, okay? But in Abraham, he becomes the father of many nations. Yan po yung pagkakaiba dyan. Okay, Sarai signifies my lady or my princess, which confines her dominion to one family. But Sarah signifies either a lady or princess simply and absolutely without restriction, or the princess of a multitude. Yan po yung sinasabi ng ibang mga commentator na kung saan ay sinasabi nga nila ang pagkakaiba ng Sarah ay mas higher, mas greater ang kanyang extent, okay, and scope. And I will bless her and also give you a son by her, by emphasizing the word her. God made it plain that this son will not come about by another surrogate mother situation as with Hagar and Ismael. Sarah herself would give birth, mga kapatid, even though it was past her time in life to do so. Sarah was about 90 years old at this time. So yan po mga kapatid, nung pagpahayag ng Panginoon ay si Abraham ay 99, almost 100 years old. At itong si Sarah naman ay 90 years old. So parang imposible po sa kanila, no? So this is actually the truth that God revealed. Okay, 17 and 18. Nang magagayon nagpartira pa at tumawa si Abram at sinabi sa kanyang sarili, magkakaanak pa kaya ang isang tao na 100 taong gulang na? Manganganak pa kaya si Sarah na 70 taong gulang na? At sinabi ni Abraham sa Diyos, bakit hindi na lang si Ismael ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin? So mayroon pang tinatawag na parang denial state pa si Abraham, ano, na dapat yung pangako mo, Panginoon, dito na lang kay Ismael. So ang focus niya nandun pa rin. So kaya nga mga kapatid, bilang yan po yung tendensiya talaga ng tao, ano, na talagang pababa pataas, ano. So then Abraham fell on his face and laughed. Tumawa pa siya, no? Abraham's laugh didn't seem to be one of cynical doubt, but instead of rejoicing in something he knew was impossible by all outward appearance. Kasi sabi niya nga, magkaanak pa po ba ang 100 years old at yung asawa niya ay 90 years old? Shall a child be born to a man who is 100 years old? So dito po, natala po yan sa chapter 17, na kung saan ay pinapahayag po dito na yet Abraham believed, according po sa Romans chapter 4, verse 17 to 21, na pinahayag din po doon na bagamat ganun ang sitwasyon ay nanampalataya po si Abraham. Okay? Paul wonderfully described Abraham's faith in this promise. That Ismael might live before you. Ayan po yung kanyang denial states na sana kung kay Ismael na lang itupad yung pangako, mas okay. Pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Abraham, like all of us, found it hard to trust God for more than what we could conceive of. Minsan mga kapatid ay mahirap magtiwala sa Panginoon na hindi mo pa nakikita. Pero ganun pa man ay yan po yung pananampalataya
Faith is actually that is actually a belief or trust in something that is not yet substantiated. Hindi pa po nakikita, pero it is still in the future. Okay, basahin natin ang 19 to 21 and 22. Sinabi ng Diyos, hindi ang iyong asawang si Sara ay tiyak na magkakaanak sa iyo. Ay tatawagin mo siya sa pangalang Isaak, itatatag ko ang aking tipan sa kanya bilang isang walang hanggang tipan, at sa kanyang lahi pagkamatay niya. Tungkol kay Ismael ay narinig kita. Pinagpala ko siya at siya gagawin kong mabunga at lubos kong pararamihin. 12 prinsipe ang kanyang magiging anak at siya gagawin kong malaking bansa. Aking itatatag ang aking tipan kay Isaak na ipapanganak sa iyo ni Sara sa panahong ito sa taong darating. Pagkatapos makipag-usap sa kanya, ang Diyos ay pumaitaas na mula kay Abraham. Okay, so dito po mga kapatid ay sinabi talaga yung exact na kung saan ay sinabi niya na next year magkakaanak. So ibig sabihin mga kapatid ay noong nagpapahayag ang Panginoon sa kanya, 99 years old po siya. Okay, so sabi niya next year ay matutupad na yung pangako ko sa iyo. So mula noong tinawag po siya at pinaalis dun sa Haran ay 75 years old siya. Okay, so it took 25 years to complete the covenant and pinangako ng Panginoon sa kanya. So ang pinanganak o ipanganak na anak ay pangalan ng Isaac, means laughter. So yun po mga kapatid, at the old age na po ay ipanganak pa po yung kanyang anak na paramihin din. At maliban doon sa kay Isaac, ay dadami rin ang lahi ni Ismael, kaya may mga Arab, okay? Arab countries, Muslim countries. These are actually the descendants of Ismael. Okay, so atin pa po yan matukoy at mapag-aralan po sa patuloy na pag-aaral natin. Okay, last verses 23 to 27. Ipinagsama ni Abraham si Ismael na kanyang anak at ang lahat ng ipinanganak at sa kanyang bahay at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga kasambahay ni Abraham at kanyang tinuli ang balat ng maselang bahagi ng kanyang katawan ng araw ding iyon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. Si Abraham ay 99 na taong gulang nang tuliin ang balat ng kanyang maselang bahagi. At si Ismael ay 13 taon nang tuliin ang balat ng kanyang maselang bahagi. Nang araw ding iyon ay tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak at lahat ng lalaking kasambahay niya, maging ang mga aliping ipinanganak sa bahay niya at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain ay tinuling kasama niya. So this is actually the manifestation of the faith of Abraham. Na bagamat tumawa siya, ay nagkaroon siyang mga agam-agam, ngunit ganun pa man ay sinabi niya, okay, I will obey you, Lord. At ginanap niya pa po yung manifestation or yung circumcision as what God has given him an instruction. So lahat po ng nasasakupan sa kanyang tahanan ay nagkaroon ng vast and community circumcision. Yan po yung nangyari dito mga kapatid, ang pagtutuli sa mga nasakupan po ni Abraham. Ito po ang sabi ng Spirit of Prophecy Volume 1, 264 paragraph 2. Circumcision a necessity. If man had kept the law of God as given to Adam after his fall, preserved in the ark by Noah, and observed by Abraham, there would have been no necessity for the ordinance of circumcision. So ibig sabihin mga kapatid, kung tinupad o nagkaroon po ng katuparan ang mga pangako o mga covenant ng ating Panginoon na hindi na kailangan po ng circumcision. Okay? And if the descendants of Abraham had kept the covenant, of which circumcision was a token or pledge, they would never have gone into idolatry, nor been suffered to go down into Egypt,
and there would have been no necessity of God's proclaiming His law from Sinai and engraving it upon tables of stone or guarding it by definite directions, the judgment and statutes given to Moses. So ito po yung talagang grabe yung pasensya ng Panginoon na pag mahulog yung tao, okay, madapa. Kaya doon sa awitin mga kapatid ay talagang nais ng Panginoon na atin pong matanto at maunawaan mga kapatid na kahit ilang beses pa po tayo madapa, ang Panginoon po, God reveals that He has a full of grace na Kanyang talagang itinataas. Marami po tayong mga kasalanan, katulad po kay Abraham, nagawa sa'yo harapan. Ako'y iyong inabutan ng iyong awa, ang katulad kong aba at mahina. Sa mga sandaling ako sa'yo'y lumapit, tinulungan mo sa piling mo'y kakapit. kapit lang po tayo sa Sa Panginoon, no? libutan man muling mang-akit, ang pag-ibig mo ngayon'y mananaig. Ilang bisis mang nadapa, ngunit ako'y binangon mo. Ilang bisis mang nawala, hinanap mo ako. O Diyos, kay buti at dakila ng pag-ibig mo sa isang katulad ko. Nagpasalamat sa'yo na ako'y binago mo, at ngayon naligtas sa biyaya mo. Amen. So tayo po ay nililigtas ng Panginoon sa pamamagitan ng biyaya. Salamat tayo sa Panginoon, mga kapatid. No? Ako po magtatapos sa Ako tuwing ngayon'y naging alipin ng sanlibutan. may mga comments po kayo, tanong, na lang po natin nalagay sa ating space sa comments section ng ating FB group o FB Sa iyong kalooban, para po matutunan ang inyong katanungan. aking At tayo po ay magtatapos sa ating umagang session ng ating biblical history at bukas po ay pagpatuloy po natin ang araw. Tayo po ay manikloon sa ating pananalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kahit ilang beses man po kami madapa. Tulad po sa kalagayan ni Abraham na kung saan ay ilang beses din po at ilang taon na siya ay nagkaroon ng karanasan na pataas, pababa. Ngunit Panginoon, kayo po ay nag-reaffirm ng inyong covenant para sa Kanya. At itong covenant na ito, Panginoon, ay hindi lamang sa Kanya, kundi sa Kanyang descendants. At ngayon, Panginoon, ay amin pong inasahan at sinasampalatayanan na kami po ay kabahagi sa covenant na ito. Na patuloy nawa na kayo po ang siyang manahan, mag-usap at magpatuloy na tutupad po ang inyong covenant, ang inyong tipan sa inyong bayan. Kaya salamat, Panginoon, sa mga pagpapala. Salamat sa buhay na inyong pinagkaloob, sa biyaya na inyong pinagkaloob, Panginoon. At ito lamang po ang aming maibalik sa inyo, ang kapurihan at pagpapasalamat dahil kayo Diyos na mabuti at Diyos ng pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagtugon at patawarin kami at linisin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless you all.
for the whole day today. Sister Mary Ann, sorry po, talagang kuwan na lang po natin. We concluded our study because we need to, others has appointment or test today. So let's pray for Sister Veronica for her test today. God bless you, Sister. Thank you po, Amen, brother. amen. God bless po. Okay, God bless po. Good day, Sige. everyone. Bye-bye, bye-bye, brother. Bye.